Ang very impressed ako sa forma factor ng Lark M2. Mula sa transmitter microphone na pwede mo idikit kahit sa iyong salamin o kahit sa sombrero mo. Kagaya nito. O kaya naman gawing kwintas. Nagustuhan ko pa sa Lark M2 bukod sa safe yung microphone natin sa case, meron pa siyang free na kasamang bag. This is the Holy Land Lark M2. The smallest and first ever invisible microphone. You don't believe me? Just watch. Pero I get it, never mong panarinig ang brand na Holy Land. What? I agree that is exactly my mindset before. Pero sa videong ito, let me tell you why I gave Holy Land a chance. But first, let's make a quick unboxing. This is the Holy Land Lark M2. Perfect match for content creator katulad ko and even motovlogging and podcasting. Before the end of this video, magugulat kayo bakit pwede and maganda rin ito for podcasting. Holy Land gave me this Lark M2 combo version. Kaya shoutout to Holy Land Technology. Thank you for giving me this. Pero kahit na binigay sa akin ito, makakaasa kayo na real talk review ang mai-share ko sa inyo. Holy Land Lark M2 transmitter, masasabi ko na ito na yung pinakamaliit ng microphone na nakita ko kasing liit lang ng piso. Kahit anong lakas pa ng buga ng hangin. The moment i-press natin yung noise cancelling nito, itong yellow button, magi-green siya, instantly mapapansin nyo na halos hindi nyo na marinig yung hangin. Certified small but terrible. Lark M2 combo version consists of multiple receivers and everything we need to make a content with our smartphone or with our camera. The charging case consists of 2 transmitters but have 3 receiver, one for mirrorless and DSLR, one for iOS, and one for Android yung gamit ko ngayon. Each transmitter can last up to 10 hours. This charging case can charge the whole set within 1.5 hours lang. Total battery life kasama yung charging case, aabot up to 40 hours. To charge the case, hanapin nyo lang yung USB-C port. Nasa likuran siya. Pwede rin natin lagyan ng design yung transmitter dahil meron itong iba't ibang smiley sticker. Pag black yung suot nyo, black yung piliin nyo. Pag white, white. Pag gusto nyo good vibes, ito piliin nyo yung makulay. Anong pagkakaiba ng combo version sa smartphone and camera version? If you have the camera version, you can use it with your mirrorless or DSLR. This is the receiver na gagamitin natin sa ating camera. Ang good news pa niyan, pwede rin natin gamitin ang Lark M2 sa ating laptop. Ito yung power button. Malalaman natin naka-turn on siya pag meron siyang LED light sa taas. Para i-turn off, ito yung ilo-long press natin ng ilang segundo lang. Mapapansin nyo, mawawala yung LED sa taas. Bakit mahalaga ang function nito? Para sa akin kapag nasa events ako, hindi naman lagi na magre-record ako ng video. May mga time na hindi tayo nakakapag-record. Kaya para to conserve battery, kailangan natin i-turn off yung receiver natin. Para i-turn on ulit ang receiver, i-hold press nyo lang itong gitna. Malalaman nyo na naka-turn on lang kapag may nakita kayong LED light na sa taas. Paano naman natin gagamitin ang ating Lark M2 with our camera? First step, kunin natin ang receiver. Second step, i-attach sa camera. Then kunin natin yung 3.5 TRS to 3.5 TRS cable. Connect natin sa camera. Then yung kabilang dulo naman, i-connect natin dito sa receiver. Let's make sure lang na nakasagad. Then, pwede na tayo mag-record. If you have the smartphone version, sa smartphone lang din natin pwede magamit. Magkakaroon kayo ng dalawang receiver. Isa for iOS and isa for Android na gamit ko ngayon. If you have the camera version, for camera mo lang din siya pwedeng gamitin. Nakapag-download na ba ang lahat ng Lark Sound? Kung hindi nyo pa nada-download, now is the time. Kung combo version ang binili nyo, meron na kasamang for iOS and for Android. Kung iOS kayo, iOS yung kukunin nyong receiver. Kung Android, kunin nyo rin yung receiver and then i-connect nyo sa smartphone. Iilaw yung LED light sa receiver. Mapapansin nyo, nagbiblink pa siya. Ibig sabihin, hindi pa siya connected. Once na naging stable na yung light, connected na siya. Napakadali lang gamitin, di ba? Either for smartphone or para sa ating mga camera. With the Lark Sound app, mamamonitor natin yung audio and yung battery level. And bukod dyan, pwede rin natin i-adjust yung volume intensity dito mismo sa Lark Sound app. Iniisip nyo siguro paano pag nalobat? Ang good news niyan, iniisip pa lang natin yung problema. May solusyon
na agad ang Holy Land. Dahil habang ginagamit natin yung microphone, pwede nating i-charge yung receiver. Ikabit lang natin yung charger sa USB-C port dahil kahit habang gamit natin ay pwede na nating i-charge dahil meron itong USB-C port. So we can still record while charging. Dahil before sa Lark M1, kapag nag-record ka, hindi mo siya agad pwedeng i-playback. Kailangan i-disconnect mo muna yung cable, then doon ka lang pwedeng mag-playback. Unlike with Holy Land Lark M2, kapag gamit natin sa smartphone, right after natin mag-record, pwede na natin agad i-playback. So malalaman natin agad kung maganda yung audio. All we need to do is to turn on the playback sa Lark Sound app. Kung nahihirapan ka i-connect ang Lark M2 sa iyong smartphone, subukan mo i-turn on ang OTG. Most of the time, after that, makakapag-record na. Gaano kalayo naman na pwedeng gamitin ang Lark M2? Pwede tayong lumayo sa camera ng up to 3,000 meters or 1,000 feet. Pero sa kind of content that I make, pinakamalayo na siguro yung 150 meters. Pero subukan natin sa labas kung maganda pa rin yung audio kahit lumayo tayo ng husto from our camera. Today, magdi-distance test tayo habang may nagsusumba sa likod. Siyempre, naka-turn on ng noise cancelling, hindi nyo napansin, no? Na maingay yung background. Pero what if kung i-off natin? Instantly, rinig niyo yung background music. Distance test starts now. Simulan na natin ang distance test. 9 meters, 18 meters, 21 meters. Napakalayo na, halos hindi niyo na ako makikita dito. Hindi ko talaga alam kung magagamit ko ang gantong klaseng content na napakalayo sa camera dahil hindi na ako halos makita. So 58, 60 meters. Kamusta ang audio natin? Hindi na ako lalayo ng 100 meters o 300 meters. Baka bigla na lang mawala yung ating smartphone. Kaya balik na tayo doon. This is the audio coming from the Lark M2 from 79 meters. Napakalinaw. Kamusta naman? Naka-noise cancelling on din tayo. Kaya kahit may tumatahol ay hindi nyo naririnig. Kahit may mga tricycle ay halos hindi nyo rin marinig yung ingay. Ang maririnig nyo lang ay yung hingal ko. Distance test, kamusta? Okay ba sa inyong pandinig? Panalo ba? Holy Land Lark M2. Mirrorless camera ang gamit ko with the Lark M2. Kamusta naman yung audio natin? Parehas lang din, di ba? Napakadali lang din i-connect sa ating mirrorless camera. Pwede nyo rin siya gamitin with your laptop, live stream, and even podcast. Pero Shopping Sensei, anong version ang marerecommend mo? Kung ang budget nyo is around 9,000, combo version ang marerecommend ko. Pwede nyo gamitin with camera and with your smartphone. If your budget naman is around 7,600 pesos, you can go with the camera version. Pero if your budget is around 6,900 pesos, you can go for the smartphone version. Pero sa totoo lang, konti lang talaga yung price difference. Kaya for me personally, ang masasuggest ko talaga is yung combo version. Pero Shopping Sensei, bukod ba sa pagla-livestream, pwede rin ba talaga mag-podcast gamit ang Lark M2? Yes! And I will show you how. But first, kailangan muna na natin umuwi sa ating studio. Aldrich, paano naman kung pumunta ako sa mga events, concerts, ang daming interference doon. Maganda pa rin ba yung audio? Ang totoo niyan, yan din ang gusto kong malaman. Kaya pumunta ako sa event na ito. Naririto tayo sa mismong malapit sa stage para malaman nyo kung gaano kaganda talaga ating M2. Yung speaker meron doon, meron dito, nagkalat. At yung interference sobrang dami. Dahil andun yung mga sound system nila. It just proves na talagang maganda pa rin ang Lark M2 kahit na malayo na tayo sa camera. Walang problema yung transmitter natin connecting to the receiver. Hindi ko matatanggi na napakaingay dito sa paligid. At the same time, maraming interference dahil maraming mga gadgets dito, mga electronics at kung ano-ano pa. Pero still, maganda yung audio. And guess what? Ano pang pwedeng magawa natin with the Holy Land Lark M2? Bukod sa pwede tayong mag-livestream, makakapag-podcast pa tayo with our paboritong audio mixer. Alam niyo ba na pwede natin gamitin ang Lark M2 with our paboritong audio mixer aka sound card. Just like ng gamit ko ngayon. Hindi lang pala pa content creation, interview, vlogging. Pwede rin pala ito sa podcasting. You're rocking with the best. Welcome to Charging Station Podcast, kung saan i-charge natin ang mga baterya nyong naghihinaan. Pero Aldrich, paanong setup ang gagawin natin para gumana ang Lark M2 sa ating sound card or sa ating audio mixer? Good news dahil sa susunod na gagawin kong video, i-share ko sa inyo paano natin magagawa ito. Aldrich, paano naman kami makakasigurado na gamit-gamit po ang Lark M2 with your sound card or with your audio mixer? Only one way to find out, pukpukin ng microphone.
Kung naririnig yung tunog ng microphone, 100% gamit natin ng Lark M2. Pero nasaan? Siyempre, nakatago. Ayan, nasa sa loob mga kaibigan. Bukod sa napaka-exciting kapag meron tayong sound card dahil may mga effects, ay mamomonitor pa din natin yung boses natin. Dahil sa ating audio mixer, naging posible mamonitor natin yung ating audio with our Lark M2. Every content that we make, gusto natin na mala-drop the mic performance but never the audio quality. Dahil lagi nating tatandaan, si Lodi Real Talk Darbs na mismo ang nagsabi niyan. Audio is king kasi yung external audio is a way for your audience to connect. Ganda nga yung quality camera, pangit mo yung audio mo. Mas pipiliin ko pa yung pangit ng camera. Kahit nga madilim lang, basta maganda yung audio ko. Kamusta naman ang performance ng Lark M2 kapag may malakas na hangin? Una, subukan muna natin sa ventilador. Right now, tapat na tapat, gamit ko itong windscreen. Kamusta naman ang audio quality ng Lark M2 at noise cancelling? Kung nagustuhan nyo, comment kayo sa section below. Type nyo gusto with dead cut and noise cancelling on. Ganyan ang audio niya. Almost hindi nyo marinig yung hangin. Mamaya, susubukan naman natin yung hangin sa labas para malaman nyo din kapag walang dead cut, ano yung magiging sound. Right now, noise cancelling on, pero walang dead cut, tapat na tapat sa ventilador, pero still, nafi-filter pa rin yung most ng hangin. Pero ano namang mangyari kung i-off natin yung noise cancelling? Press the yellow button, magko-color blue yan, ramdam nyo na yung buga ng hangin. Paano naman kung naka-turn off ang noise cancelling pero nakalagay ang dead cut? Ganito ang performance ng audio kapag naka-turn off ang noise cancelling pero may dead cut. Malaking bagay, di ba? Pero iba pa rin kapag naka-turn on ang noise cancelling. Press natin yung yellow button. This is the sound kapag naka-turn on ang noise cancelling at gamit natin ang windscreen or dead cut. Pero Aldrich, iba naman ang usapan kapag nasa labas na dahil mas malakas yung hangin doon kumpara sa ventilador. Kaya tara, samahan nyo ako. This audio test is without dead cut and noise cancelling. Ramdam na ramdam nyo rin ba yung ingay sa paligid? Ganitong klaseng audio ang iniiwas-iwasan natin. Lalo na kapag nagbablog tayo sa labas dahil sigurado ako hindi maiintindihan ng mga viewers natin kung ano man yung sinasabi natin. Pero this time, noise cancelling on without dead cut. Mapapansin nyo na nabawasan yung ingay at yung pagkaspas ng hangin. Finally, with noise cancelling on at the same time, meron tayong Seryo Marimar. So far, kamusta naman yung audio natin? Nagustuhan nyo ba? Comment kayo sa section below kung nagugustuhan nyo yung naririnig nyo ngayon na habang umaandar tayo, ay maganda pa rin yung audio natin. Kung nagustuhan nyo yung audio natin, comment na kayo, gusto. Pero alam nyo ba ano yung pinaka nagustuhan ko dito sa Lark M2? Ay yung noise cancelling niya. Pero let's admit it, hindi naman lahat ng editing application or editing software ay merong noise cancelling. Kaya napakalaking bagay na kapag meron tayong Lark M2, ay pwede na tayong mag-record anytime, anywhere dahil sa napakaganda ang noise cancelling nito. Instantly, gaganda yung audio natin. Mag-disappear ang mga ingay at mga hangin sa paligid. Napakalaking bagay din na meron tayong gamit na dead cut. Pero para sa mga taong ayaw maging Seryo Marimar, meron tayong solusyon dyan. Kailangan na natin baliktarin yung microphone. Pero meron tayong kakaharapin ng malaking problema dito. Ayan yung papakita ko sa inyo. Kung ano yung challenge or yung problema kapag binaliktad natin yung mikropono. Hindi na makikita yung dead cut, pero meron tayong isa pang problema. Katulad na lang nito. Pag binaliktad natin yung ating Seryo Marimar, ay solved na. Hindi na tayo balbon for sure. Konti na lang, di ba? Once binaliktad natin yung mikropono natin para maitago yung rambutan, ay meron tayong problema. Katulad yan. Kung hindi tayo aware, once hinila ko yan, mahuhulog yung microphone. Nasira pa yung kwintas natin. Pag binaliktad natin yung microphone, iwasan natin dumikit sa mga bakal. At meron pa tayong isang aalalahanin every time natin gagamitin ang ating Lark M2. At yun ay kapag meron tayong mga ma-aksyon na eksena. Katulad ng nangyari sa akin kanina. Gamitin ang Lark M2 with our ISA 360. Konting talon lang natin ay posible nang mahulog yung microphone natin. So ang solusyon, subukan natin kung uubra ba ang ma-action na eksena kapag gamit natin ang necklace ng Holy Land. Libre ito kasama na kapag kayo ay naka-combo version. Bukod dyan, susubukan din natin mag-test. Ikiklip natin sa ating damit kung hindi siya mahulog. Kung mas advisable ba gamitin yung clip kapag ma-action na eksena. At also, this necklace. Subukan na natin. Uubra ba sa ma-action na eksena? So hindi siya nahulog. Mukhang mas safe gamitin gamit ang ating kwintas. Subukan natin naman yung clip kung hindi rin mahuhulog katulad ditong sa kwintas natin. Ma-aksyong eksena ba ang gagawin mo? Para sa ma-aksyon na eksena. Subukan natin itong clip sa Lark M2. Idikit ang clip.
Kahapon, isang talon lang natin. Nahulog na yung microphone dahil nakadikit lang sa magnet. Pero this time, subukan natin. Ilang jump ba ang kailangan para mahulog ang ating microphone? Isa, dalawa, tatlo. Sakit na ng tuhod ko. Unang bibigay ang tuhod ko yata bago mahulog ito. Pasado sa maaksyon na eksena, pero paalala lang, mapaklip man yung gamit nyo o itong kwintas ng Lark M2, kailangan mag-iingat pa rin tayo dahil malaking posibilidad na mahulog yung gamit ating microphone. At yun, ang pinakaayaw natin mangyari. Medyo dumidilim na pero meron tayong munang kailangang sagutin na katanungan. Pwede ba gamitin ang ating Lark M2 with our Insta360 ONE X2 or with Hero 12 Black? Of course, gagana ang Lark M2 with Insta360 ONE X2 as long as meron tayong mic adapter. For Hero 12 Black, gagana siya as long as meron kayong media mod. Sa dami na nagustuhan ko sa Lark M2, gaano nga rin kaya kadami ang hindi ko nagustuhan? Ang hirap na tanong pero madaling kasagutan. For me, Holy Land Lark M2 is one of the best wireless microphone ngayong 2024. But I do have a couple of concern about this microphone. Pero mostly na mga concerns ko ay naremedyohan na rin natin. Kapag ma-action ng mga eksena, mas ideal gamitin yung clip at yung necklace. Pero honestly, meron akong kakaibang nararamdaman kapag suot-suot ko itong microphone na ito. Pero wag kayong mag-alala, meron tayong solusyon dyan. Imbes na ganito natin siya susuotin, ay babalik ta rin natin. Ganito ang solusyon. Wala nang seryo, Marimar. Every content that we make, gusto natin na mala-drop the mic performance but never the audio quality. Dahil lagi nating tatandaan, si Lodi Real Talk Darbs na mismo ang nagsabi niyan. Audio is king kasi yung external audio is a way for your audience to connect. Ganda nga yung quality camera, pangit mo yung audio mo. Mas pipiliin ko pa yung pangit ng camera. Kahit nga madilim lang, basta maganda yung audio. Hello mga ka-DNA, si Shailene po ito. Subscribe to Shopping Sensei.